Kabayan, naisip niyo ba minsan na balikan ang masasayang alaala kasama ang iyong mga naging kaibigan sa isang lugar na walang kasing ganda? Hello po kabayan! Welcome po sa ating panibagong vlog. At ngayong araw, hayaan nyo namang i-share ko sa inyo ang aking naging experience nang ako at ang aking mga kaibigan ay namasyal sa isa sa mga destination spot sa South Korea na kilala bilang Busan City. So ano pang hinihintay natin? Let's roll the intro. Let's go! Sa bawat trip, napaka-importante na maaga tayong bumiyahe. And this time around, we will be enjoying our trip together with our friends from Thailand. Abutin ng halos 4 na oras ang biyahe ng bus mula sa Yongin Bus Terminal na pinanggalingan namin patungo sa isa sa mga sikat na lugar dito sa South Korea, ang City of Busan. Napakahaba ng biyahe ng bus kumpara sa KTX speed train ng Korea na abutin lamang ng 2 hours and 40 minutes mula Seoul hanggang Busan. Kumpara naman sa 4 hanggang 5 oras ang biyahe sakay ng bus. Before we continue, like and subscribe to my channel and ring the bell button para siguradong mapanood nyo din kabayan ang iba kong mga videos. Mula bus terminal, sumakay naman kami ng taxi papunta sa pinakamalapit na babaan on our way to our next destination. Habang nakasakay kami ng taxi, animoy parang hindi mauubusan ng pasyalan ang City of Busan sa lawak o laki ng lugar na ito. Grabe kabayan, lakad sa Busan, parang lakad sa oven. Luto na kami, pero go pa rin. Whoa, it seems that everybody is lining up to get their tickets. This is the Sky Capsule that we will be taking later. And obviously, everybody needs to look good before stepping into the Sky Capsule, including these 2 girls. Ito nga pala si Eds, ang nag-iisa kong kaibigang Pinoy na full-timer sa Busan trip na iyon. The Sky Capsule travels at a speed of 5 kilometers per hour and a one-way ride takes around 25 minutes. This was supposed to be a perfect spot for the sunset. Unfortunately, naging maulap ang panahon, kaya we were not able to take advantage of the golden hour para sa vlog natin ito. After experiencing Sky Capsule, nag-solo flight naman ako para makilala ng lubusan ang City of Busan. Sarap maglakad sa pinong buhangin ng Yunday Beach.
at langhapin ang sariwang hangin mula sa dalampasigan. At sa gabi naman, mapapamangha ka sa galing ng mga painters na nasa gilid ng Yunday Beach. Nagutom ba kayo kakaikot? Wow! Don't worry! Dahil kasama niyo ako at ang aking mga kaibigan mula pa sa bansang Thailand para maghapunan. Ang galing mo. Hindi kaya. 잘했어. Pau monkey. Pau Pati. Okay. Ani pau body monkey. Sasabi ko na napakabait ng mga Thai friends natin na yon. Dahil nagmistulang pa-despedida para sa pag-alis ko ng Korea, ang dinner na yon sa Busan. Pero syempre, ang promotor ng Busan trip na yon ay ang nag-iisa kong kaibigang Pinoy na si Eds. At ngayong busog na tayo, pwede na ulit mamasyal. Fully charged na naman ang barkada. Kaya sa pagkakataong ito, limitado man ang oras sa dami ng destination spots sa Busan City, kailangan pa din maisingit ang yacht tour experience natin. Sa yacht tour na ito, start your night tour with a romantic cruise along the coastal side of Busan. Makikita nyo rin ang mga nakakamanghang mga sparkling lights on the city's landmarks along the Yunday Beach. This is the Gwangan-Daegu Bridge. Ang binansagang Korea's second largest marine bridge after the Incheon Bridge. Nabigyan din tayo ng pagkakataon to be the captain of the ship Este Yacht. Oh, di ba? Bukod sa fireworks, mapapamangha ka din sa drone display during our yacht tour. Ang Busan ay isang lugar na laid back, yet very modern. Pinapahalagaan ng kultura, pero hindi pinipigilan ang pagunlad. At ang bawat lugar ay pinapahalagahan ang kasaysayan. Masasabi ko ng trip namin sa Busan ang isa sa mga hindi ko malilimutang alaala sa South Korea. Kaya naman napakahirap sa akin na iwanan ang bansang iyon para sa Canada. That marks the end of my vlog. Sana naman kabayan ay na-enjoy nyo ang vlog kong ito. Don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, and I'll see you in my next vlog.